Kung dati minsan ay tinatamad na bumangon ng maaga dahil papunta na naman sa trabaho, stress na naman sa traffic. Ngayong nandito na kami sa bukid, excited tayong gumising na maaga. Lalo pag narinig na natin yung tilaok ng manok sa umaga. Buti na lang talaga ay naisip ko to dati na dahan-dahan na mag-umpisa dito sa bukid habang may trabaho pa ako. Kaya noong nagkaroon ng pagkakataon na eto na. Dito na ako sa mas gusto kong trabaho. Marami tayong diskarteng ginawa dito sa pag-alaga ng hayop dahil batid naman nating lahat na marami din talaga ang nasa farming na sobrang naghihirap din sapagkat napakaraming tsansa ng pagkalugi or maraming mga problema din talaga ang pupwede nating masalubong dito. Lalo na sa mahal ng bilihin, para dun sa patuka ng mga alaga. Yun din yung isa sa binigyan kong solusyon bago din kami nag full time dito sa pag-aalaga ng hayop, ay nagtanim tayo ng iba-ibang mga pakain katulad ditong azola, madre de agua at marami pang iba nga naman na pupwede nating itanim. Kangkong, saging, kamote, kasaba, mais at marami pang iba. Kung madiskarte lamang din tayo ay unlimited ang oportunidad na meron dito sa bukid. Dahil bukod sa pag-aalaga ng hayop ay pwede rin tayo magtanim ng mga gulay at marami pang ibang crops na maaari din nating may benta. Kaya lang hindi naman talaga 100% na sure nakikita tayo dun sa ating mga tinatanim, inaalagaan natin dahil minsan may mga challenges din. Katulad ng tanim, maaari niyang tamaan ng peste, masisira so wala tayong maibenta. At sa pag-aalaga ng hayop nandyan yung maraming mga challenges din na maaari natin suungin. Kaya't napakahalaga din talaga na bago natin pasukin yung isang kabuhayan na meron dito sa bukid na pwede nating gawin, ay maigi na umpisa na natin bilang sideline muna. Isabay muna natin sa ating trabaho. Kung meron naman tayong maaring gagawa ng mga gawain sa bukid habang tayo ay nagtatrabaho. Dito sa amin kasi, ang naging katuwang ko dito, bago pa ako nag full time dito sa mga alaga ay yung mga magulang ko. Sila yung mga nag-aalaga ng hayop namin habang ako ay nagtatrabaho sa Maynila. Nung medyo lumago na yung mga alaga ay tsaka naman ako umuwi. Pero bago nga rin yun ay naninigurado ako na dapat meron akong other source of income. Dahil nga sinabay ko naman yung alagang hayop namin sa bukid, tapos nagbablog din ako. Kahit papano ay nakatulong din yung pagbablog ko. At dito nga rin medyo lumawak yung market natin dahil maraming din naman na bumibili na mula dito sa social media. At minsan ay may pagkakataon din na tinutulungan tayo ng mga produkto na ginagamit natin dito at tumutulong sila doon sa atin. Minsan may mga nagbibigay din ng tulong pagdating doon sa mga pakain ng alaga, may mga libre. Kaya minsan may panghalo din tayo na feeds doon sa mga pakain ng mga alaga natin. At malaking tulong yun kahit pinagsabay ko itong pagbibideo natin, pag-share natin ng mga ideas at mga natutunan natin dito sa pag-aalaga ng hayop doon sa pag-aalaga din namin. Kahit win or lose, mga challenges man ay sinishare natin dito sa video. Dahil para sa akin itong pag-aalaga namin ng hayop ay hindi lamang para sa akin, kundi nais ko rin i-share doon sa mga nais din mag-uumpisa para magkaroon na rin sila ng ideya. Habang nagpapalaki pa lamang ako ng trial namin na itik ay naghahalo tayo ng maraming azola, tapos nilalagyan natin ng feeds at mais at nilalagyan din natin itong vitamins na multi-AE ng San Miguel Animal Healthcare. Ganyan lamang yung mixing ko doon sa pakain sa kanila. Napalaki ko nga itong grupo na ito doon sa mixing ko lamang na yon. Pero nung mga sisiw pa lamang sila, mahina pa silang kumain, pure na feeds ang binibigay ko, chick booster. Mula day old chicks hanggang 2 weeks ay purong feeds binibigay ko. Tapos nung after 2 weeks na, going to 3 weeks, dahan-dahan ko ng hinahaluan ng konting azola lang, sinasanay ko sila. Tapos hanggang 1 month. Tapos after nung 1 month, doon na. Naghahalo na ako na mas maraming azola, tapos konti ng feeds. Kapag yun ang marami sa atin. Kapag naman marami sa atin yung madre de agua, so pwedeng yun naman ang ating ibigay sa kanila. Kasama din sa obligasyon natin dito sa mga alaga natin na magtuloy-tuloy dahil marami ang problema natin minsan pinapasok ng mga aso, pinapasok na ibang hayop yung mga alaga, maaring kainin nila yon, so sobrang masasayang na naman. Kaya isa nga rin sa ating tinitingnan ay dapat yung mga alaga natin ay hindi rin bastang mapasok na ibang hayop. Kaya't naglalatag din kami ng alambre na lambat, ito yung hagwire. Pero mas maganda dito yung interlink kasi mas maliliit ang butas nun. Ito kasing hagwire, existing na namin ito galing sa kabilang lambat na hindi na nagagamit. So tinatanggal namin doon at nililipat namin dito. Kahit napakalaki ng rulyo nito. Sa pag-uumpisa din kasi minsan ay wala tayong ganun kalaking puhunan. So gumagamit kami ng mga resources na meron na dito, yung mga existing. Pwede rin naman kawayan ang gamitin natin para lambat natin sa mga alaga. Araw-araw, rain or shine, umaga't hapon ay kailangan nandito kami at magpapakain ng mga alaga. Minsan naman maghapon kaming nandito, sa gabi lang wala kami. Pero itong area na to, covered to, nilagyan natin ng mga CCTV din para monitor natin kahit nasa malayo tayo. At nilagyan ko rin kasi ng internet dito. Kaya kapag meron tayong farming na ginagawa at malayo tayo, ay maaring mamonitor nga rin naman natin yung area kung may internet at may CCTV tayong inilagay. Dahil makikita natin yan sa ating mga cellphone. At ang pinaka-key talaga doon sa pag-uumpisa, huwag nating sanayin yung ating kamay na laging gumudukot sa ating bulsa at labas din ng labas ng pera. Dahil kapag ganun ang nangyari, maaari
maaring malugi tayo bandang huli. Lalo na't hindi pa natin masyadong kabisado yung mga alaga. So sa umpisa muna tayo ng kaunti muna. Kung isang pares ay isang pares muna. Lalo na kung pinapalagaan pa lamang natin kung tayo ay nagtatrabaho sa malayo. Tapos yung mga magulang natin ay nasa probinsya. So magpaalaga muna tayo ng konti. Tapos pa-observe muna natin kung kumusta. Tapos hanggang sa yun ay manganak or kung anong alaga natin. Manok man, kung mangitlog. So kung tingin nila ay okay naman, so doon pwede ka na mag-expand ng dahan-dahan, dagdag ka pa ng konti. At ang pinakakailangan din natin i-balance yan dahil kung konti lang din at nagbabayad naman tayo ng tao na mag-aasikaso doon sa farm, ay medyo alanganin din. Depende siguro kung malaki masyado puhunan natin. Nandyan naman kung halimbawa gusto talaga natin business yung pasukin natin. Nandyan yung mga 45 days na after 45 days maibibenta mo na yung mga produkto. Nandyan yung mga layer chicken na araw-araw ay namumulot ka ng itlog. Ganon din yung mga itik. Kapag bumili ka ng mga ready to lay na, ay mabilis na mga itlog yon. Kaya lang lahat ng yun talaga ay may chance din po talaga mataas din ang risk. Malaki man ang chance na malaki ang iyong kita, ay malaki din ang chance na malaki rin ang yung pwedeng malugi. At kapag pumasok nga tayo sa kahit anong businessman, ay wala nga na rin naman talagang kasiguraduhan. Mas best pa rin talaga pag tayo mismo ang mag-handle. Ay kung mag-uumpisa pa lamang tayo, maganda, meron tayong aasahan na hindi pa tayo magbabayad muna. Halimbawa ako, yung mga magulang ko yung aking inaasahan ng una, so wala akong binabayaran tao doon sa probinsya habang ako'y may trabaho. Konti lang muna ipaalaga kasi hindi naman nila kaya yan pag maramihan na. Basta lang matesting muna kung ano yung magiging output. Yung pagpapalaki, kung magpapalaki ba natin sila, kung hindi sila bansot, or sa market, kung meron ba tayong pagdalahan ng produkto natin. So yun yung isa sa titingnan din natin. At yung mga pakain, kung paano natin medyo malesen yung gastos. Kasi minsan kapag nagpapalaki ka ng alaga, halimbawa sa amin, nagpapalaki kami ng itik, kung pure feeds ang binibigay ko araw-araw, grabe talaga, sobrang hirap kuhanin yung ROI o yung return of investment o yung pinaka nagagastos ko lahat mula doon sa housing, doon sa pakain. Although hindi ako nag-housing ng mamahalin, simpleng housing lang, gamit lang tayo ng trapal. Pero pag pure feeds ang binibigay ko ay sobrang laki talaga ng gastos. Baka mahirapan ako makuha yung puhunan ko na yun doon sa pinapakain ko sa alaga. Kahit kailangan talaga natin magtanim, dumiskarte, pwede tayong bumili kung ano yung available doon sa lugar natin. Halimbawa, maraming sapal ng niyog, maraming soya. Sa amin kasi mais, marami tayong nabibilhan ng mais at pwede tayong magtanim ng mais. Tapos marami tayong nabibilhan ng darak. Isa nga rin sa option ko ay mamimili ng palay, ibenta yung palay, tapos yung darak ay gagamitin ko dun sa mga alaga namin. Marami naman talagang mga diskarte din na pwedeng gawin. Medyo challenging lang din talaga. Pero wala namang imposible kapag yung mga ginagawa din natin, kailangan ipag-pray din natin yan. Kahit anong business naman ay talagang merong mga challenge at meron silang talagang ginagawa para mapa-improve yung kanilang mga negosyo para umunlad. Kung doon naman tayo sa medyo safe naman, katulad nung pag-alaga namin, medyo malawak yung area, so nilalambat namin. So nag-alaga tayo ng mga native na manok, may mga pabo tayo na gumagala lang. Meron nga kaming area na may mga naka-free range na baboy, yung mga kambing, yun medyo safe yun kasi medyo maliit lang naman ang naging puhunan namin noon. Namimili lang tayo ng kaunti, tas sila na kusang dumadami dyan sa silong. Importante lang talaga, meron silang housing. Pag gano'n naman ay backyard lamang ang pag-aalaga noon at hindi mabilisan ang income. Pero medyo maliit lang ang risk, medyo maliit ang gastos. Dahil siyempre may diskarte rin tayong ginagawa, yung pagtatanim na nabanggit natin kanina. Tapos pagdating sa mga housing ay gumagamit tayo more on mga resources na existing dito. Maraming niyog. Yung mga luma nga dito, mga kubo na hindi nagagamit, kinukuha namin yung mga kahoy. Yun yung ginagawa namin ulit ng mga bahay ng alaga. Pwede nga na magbubong lang tayo muna ng trapal. At gumamit ng mga kawayan habang nag-testing pa lamang tayo doon sa mga alaga natin. Hindi naman kailangan bongga agad yung mga housing. Dahil malay natin, bandang kalagitnaan ay ma-realize natin ay hindi yata ako para dito. Hindi pala ito yung gusto ko talaga dahil talagang malaki ang gastos. So mahirap kapag na sa kalagitnaan is aayaw ka pala. So kailangan sa pag-umpisa kahit na medyo na-hype tayo, gustong-gusto natin talagang umpisahan yung isang project, kailangan talaga doon muna tayo sa kung ano yung medyo less yung gastos. Gamit tayo ng mga resources at yung mga pag-aalaga na konti-konti muna, dahan-dahan lang, start small lang kumbaga. Ang pinaka-investment natin doon ay yung aralin muna nating maigi bago tayo mag full-time doon sa napili nating project. Dahil napakarami din talaga ng obligasyon na kailangan nating gawin. Kung halimbawa dito sa mga itik namin ngayon, medyo malalaki na sila, ay ililipat ko na naman sila na ibang area kasi nagpuputik dito sa ibabaw na puno na ng dumi nila, tas baka magkakasakit na sila dahil dyan. Pero
Pero mas maganda nito dapat is naka-screen yung kanilang sahig. Ito kasing pinaglalagyan ko, gumamit din tayo dito ng existing na area kasi ito ay dating landahan. Luto ng kopras nung nabili kasi namin tong lote, meron na siya dito landahan o lutuan ng kopras. Ibabaw kasi ito ay kawayan, yung sahig. Masyadong dikit, so yung mga dumi nila naiipon. So nung ibang area nito, nilalagyan ko ng net. Pero itong parte na to ay hindi. So, yun na lang ginawa ko since meron naman akong ginawa na rin sa babang parte na nakatrapal yung bubong. So, nilipat ko na sila. Kailangan lamang din doon sa kanilang bakod. Halimbawa, itong binakod ko dito interlink, medyo may butas na kakasya sila. So, nilagyan ko rin ng mga sako palibot para hindi sila makalusot. At dahil nga marami tayong mga alagang hayop dito sa bukid, yun yung marami sa amin, yung mga sako. So, kailangan lamang din talaga gawa-gawa paraan para hindi tayo bili ng bili doon sa mga gagamitin natin. At ito yung simpleng paraan ko pagdating sa pag-aalaga namin ng iba-ibang klaseng hayop. At sa ngayon, itong itik yung bago nating project. At itong project natin ay dito natin pinapalago sa bagong lote na ating nabili. At muli po sa inyong lahat, maraming salamat po.